Panibagong reklamo ang inihain laban kay Vice President Sara Duterte sa Office of the Ombudsman. Para sa update, magbabalita live si Mobile Journal, Arles de los Santos. Arles, tungkol saan na ang reklamong inihain laban sa Vice Presidente? Cheryl, tila multo na nga ni Vice President Sara Duterte ang kasong pandarambong, graft at corruption. Kasunod yan ng panibagong reklamong inihain na laban sa kanya kaugnay ng umano'y maling paggamit ng mga pondo na kanyang pinamunuan. Bit-bit ang bulto ng mga dokumento, dumulog sa Office of the Ombudsman ang civil society group na The Silent Minority kasama si Senador Antonio Sonny Trillanes. Ang kanilang pakay, ang pagsasampa ng patong-patong na kasong plunder, graft, culpable violation of the Constitution at betrayal of public trust laban kay Vice President Sara Duterte. Kaugnayan ng umano'y mga katiwalaang nangyari sa mga opisina na hinawakan ni Duterte. Ilan sa mga reklamong isinampa ang plunder at malversation dahil sa pagkabigo umano ng bise na i-account ang 650 million pesos na confidential and intelligence fund na natanggap niya para sa DepEd at OVP noong 2023. Mayroon ding reklamong graft at malversation para sa 8 billion pesos na halaga ng overpriced laptop noong siya pa ang kalihim ng DepEd. Plunder at malversation naman ang reklamo para sa 2.7 billion pesos na confidential fund noong siya ang alkalde pa ng Davao City. Naniniwala ang grupong The Silent Minority na sa kabila ng investigasyon ng pamahalaan hinggil sa maanuwalang flood control projects, hindi dapat tumigil. Nahabulin din ang iba pang opisyal ng gobyerno na sangkot sa umano'y sistematikong pandarambong sa bayan. At ang pananahimik ni Duterte na sagutin ang mga seryosong alegasyon na ito ay binibigyan diin lamang ang pangangailangan para sa agarang pananagutan. Kasama rin sa mga reklamo laban sa bise ang umano'y gross incompetence nito, bunsod ng 12 billion pesos na COA disallowances ng DepEd at ang unliquidated cash advances nito. Cheryl, alam mo no, paglilinaw ng grupong The Silent Minority at ni Trillanes, supplemental lamang itong kaso na ito dahil nga may nauna nang na-file na kaso na plunder kay Vice President Sara Duterte noong nakaraang taon, noong Disyembre. Ayan yung grupo ni na dating finance chief na si Shelo Magno. No? Pero kasama raw dito sa inireklamo ng mga grupo ni Trillanes at ng Silent Minority, yung supplemental lamang ito doon sa kasama na rin yung testimonya ni Ramil Madriaga. Naniniwala sila na hindi na karapat-dapat na mamuno pa sa pampublikong posisyon si Duterte dahil nga daw sa 2 beses nito na insidente na public meltdown kung saan nagbanta pa na papatayin si Pangulong Bongbong Marcos. Cheryl. Arles, may reaction ba si former Senator Trillanes at ang grupo sa inihaing impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos naman sa Kamara? Cheryl, wala silang naging reaksyon dyan, no? Pero kinumpirma ni Trillanes na may paparating daw na impeachment complaint laban kay Sara Duterte, kay Vice President, probably daw mga February 6. Ayan nga ay kapag dumating na yung 1-year bar rule ng impeachment complaint na gumugulong pa at hinihintay ang motion for reconsideration mula sa Supreme Court. Cheryl. Maraming salamat. Mobile Journal, Arles de los Santos.